Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ito malamang ang pinakaunang sulat mula kay Pablo na mayroon tayo. Makikita ang kwento sa likod nito sa Aklat ng Mga Gawa. Dito nagpunta si Pablo at ang kasamahan niyang si Silas. Ang Tesalonika ay isang sinaunang lungsod ng mga Greek. Pagkatapos lang ng isang buwan na pagpapahayag ng magandang balita tungkol kay Jesus, napakaraming Hudyo at Greek ang nangakong tapat na susunod kay Jesus. Binuo nila ang unang samahan ng mga tagasunod ni Jesus doon. Pero may namumuong problema. Pinaghinalaan ang pagpapahayag ni Pablo tungkol sa muling nabuhay na Jesus bilang tunay na Panginoon ng mundo. Pinagbintangan ang mga Kristiyano sa Tesalonika na naghihimagsik laban kay Cesar, ang emperador ng Roma, dahil sinasabi nilang may isa pang hari, si Jesus. Umabot ito sa matinding pagpapahirap. Katunayan ay napilitang tumakas sina Pablo at Silas mula sa lungsod. Masakit ito para sa kanila kasi mahal na mahal nila ang mga tao doon. Kaya ang sulat na ito ay pagtatangka ni Pablo na muling makipag-ugnayan sa mga Kristiyano sa Tesalonika, lalo na nung nabalitaan niya mula kay Timoteo na mas bumubuti ang kalagayan nila at lumalago sila sa kabila ng matinding pagpapahirap. Nakadisenyo ang sulat na may dalawang pangunahing bahagi. Ang una ay ang pagdiriwang dahil sa kanilang katapatan kay Jesus. At pagkatapos ay hinamon niya silang patuloy na lumago bilang mga tagasunod ni Jesus. Pagkatapos ang dalawang bahagi na ito ay binabalot ng tatlong panalangin. Nagsimula ang liham sa isang panalangin ng pasasalamat. Ang dalawang bahagi ay pinag-uugnay ng isang panggitnang panalangin. At tinapos ang buong sulat sa isang pangwakas na panalangin. Isa itong magandang disenyo. Nagsimula si Pablo sa pagpapasalamat at masayang pagbati sa pananampalataya ng mga taga-Tesalonika at sa kanilang pagmamahal sa kapwa at pag-asa kay Jesus kahit na ginigipit sila. Binalikan niya ang kwento ng kanilang pagbabagong loob, ang dati nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang pamumuhay ayon sa kulturang naniniwala na ang lahat ng buhay ay sinasakop ng mga institusyon at gawain na dumadakila sa mga Diyos ng mga Griego at Romano. Tinalakay ni Pablo ang pagtalikod nila sa mga Diyos na iyon para maglingkod sa buhay at tunay na Diyos habang hinihintay ang pagdating ng anak ng Diyos mula sa langit. Sa lungsod gaya ng Tesalonika, hindi madali ang lumipat ng pananampalataya sa manlilikha na Diyos ng Israel at kay Haring Jesus. Pwede kang layuan ng iyong mga kapitbahay at awayin ng iyong pamilya. Pero para sa mga taga-Tesalonika, ang sobrang pagmamahal ni Jesus na namatay para sa kanila at ang pag-asa sa kanyang pagbabalik ay sulit na kapalit. Ikinwento ulit ni Pablo ang kanyang misyon sa Tesalonika at ang magandang pakikipagkaibigan niya sa mga tao. Gumagamit siya ng mga personal na talinhaga dito. Tinuring siya bilang kanilang anak at siya ay naging kagaya ng kanilang magulang. Sinabi niya, masaya naming ibinahagi sa inyo hindi lang ang magandang balita mula sa Diyos, kundi ang aming sarili dahil talagang minahal namin kayo. Pinapaalala sa atin ni Pablo na ang diwa ng Kristiyanong pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan at impluwensya. Tungkol ito sa maayos na pakikisama, kababaang loob at mapagmahal na paglilingkod. Pinaalala niya sa kanila na kahit kailan, hindi siya humingi ng pera. Pumunta lang siya para mahalin at paglingkuran sila sa pangalan ni Jesus. Nagpatuloy si Pablo at tinalakay niya ang pagpapahirap na pareho nilang nararanasan. Gaya ng pagtanggi kay Jesus at pagpatay sa kanya ng sarili niyang bayan, inaatake rin ngayon si Pablo ng kapwa niya Hudyo at nakakaranas ang mga taga-Tesalonika ng galit mula sa kapwa nila Greek. Pero may kakaibang nagpapasaya kay Pablo tungkol sa bagay na ito. Ang kanilang pagdurusa ay isang paraan ng pakikibahagi sa kwento ng mismong buhay at kamatayan ni Jesus.
Ibinahagi din ni Pablo ang nararanasan niyang kalungkutan nang mabalitaan niya ang mga paghihirap ng mga taga-Tesalonika mula nung tumakas sila ni Silas. Kaya ipinadala niya si Timoteo para suportahan at tingnan ang kalagayan nila. At natutuwa siyang malaman kay Timoteo na lumalago sila. Tapat sila kay Jesus, umaapaw ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa, at nasasabik silang makita si Pablo tulad ng pagnanasan niyang makita sila. Nagtapos si Pablo sa isang panalangin para sa kalakasan, at ang nakakatuwa ay binanggit niya rito ang mga paksang tatalakayin niya sa ikalawang kalahati ng liham. Ipinagdasal niyang palakasin pa ng Diyos ang kakayahan nilang magmahal at patibayin pa niya ang kanilang katapatan sa kabanalan habang nakafocus ang kanilang pag-asa sa pagbabalik ni Haring Jesus. Binuksan niya ang pangalawang bahagi ng sulat sa hamon na dapat mamuhay sila ng naaayon sa mga katuruan ni Jesus. Ang ibig sabihin nito, una sa lahat, ay paglalaan ng buhay sa kabanalan at sexual na kalinisan. Bilang kabaligtaran sa nakakaakit at mapanirang sexual na kultura sa kanilang paligid, dapat sundin nila ang katuruan ni Jesus kung paano mararanasan ang kagandahan at kapangyarihan ng sex sa loob ng isang personal at tapat na kasunduan sa pagitan ng mag-asawa. Ayon kay Pablo, seryoso ang Diyos laban sa maling paniniwala tungkol sa sex. Pinapahiya at sinisira nito ang mga tao at ang kanilang malalim na halaga. Ang pagsunod kay Jesus ay tungkol sa tapat na pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Kaya tinuro sa kanila ni Pablo na dapat makilala ang mga Kristiyano sa lungsod bilang mga tao na maaasahan, nagsisikap ng husto, hindi lang para kumita ng pera kundi para magkaroon sila ng personal na kita at para makatulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos nito, sinagot ni Pablo ang ilang mga tanong ng mga taga-Tesalonika tungkol sa inaasahan nilang pagbabalik ni Jesus. May ilang mga Kristiyano na namatay kamakailan, malamang ay pinatay sila bilang mga martir. Kaya nagtatanong ang mga kaibigan at pamilya nila kung anong mangyayari sa kanila pagbalik ni Jesus. Nilinaw ni Pablo na kahit nalulungkot sila dahil sa pagkawala, hindi kayang ihiwalay kahit ng kamatayan ang mga Kristiyano sa pagmamahal ni Jesus. Sa pagbabalik niya bilang hari, ilalapit niya ang mga buhay at mga namatay sa kanyang sarili. Ginamit ni Pablo ang isang napakagandang larawan dito. Ginamit niya ang wika na karaniwang naglalarawan kung paano nagpapadala ng mga tauhan ng isang lungsod na napapailalim sa Romanong Cesar para masayang tanggapin o salubungin ang kanyang pagdating. Ginamit ni Pablo ang larawan na ito sa pagdating ni Haring Jesus. Babatiin din siya ng mga kinatawan ng kanyang bayan. Pupunta sila sa himpapawid para salubungin ang Panginoon at sasamahan siya pabalik sa mundong ito kung saan niya itatayo ang kanyang kaharian na may katarungan at kapayapaan. Gusto ni Pablo na makita ng mga taga-Tesalonika kung paano pinapasigla ng pag-asang ito ang pagiging tapat kay Jesus. Kinukutsa niya ang sikat na propaganda ng Roma na si Cesar ang magdadala ng kapayapaan at kaunlaran. Siyempre, nagkaroon ng kapayapaan sa Roma dahil sa karahasan, pang-aalipin sa kanilang mga kaaway at pananakop ng militar. At nagbabala si Pablo na darating ang araw at babalik si Jesus bilang hari para harapin ang ganitong uri ng kawalan ng katarungan. Ang mga tagasunod ni Haring Jesus ay dapat mabuhay na parang ngayon na ang araw na inaasahan ng mga ito. Kahit pa matindi ang kasamaan ng mga tao sa paligid nila, dapat lagi silang gising at mapagmatyag habang sumisikat ang liwanag ng kaharian ng Diyos sa mundo gaya ng sa langit. Isinara ni Pablo ang lahat ng mga pagtuturong ito gaya sa kung paano siya nagsimula. Sa isang panalangin na umaasang pupunuin ng Diyos ang kanilang buhay ng kanyang kabanalan at italaga sila na maging tunay na tapat
at walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ni Haring Jesus. Ipinaaalala sa atin ng unang mga taga-Tesalonika na sa simula pa lang, ang pagsunod kay Jesus bilang hari ay bumubuo ng talagang naiibang kultura o banal na paraan ng pamumuhay. At minsan ay nagreresulta ito sa paghihinala at pag-aaway ng mga tao sa ating paligid. Pero ang sagot ng mga tagasunod ni Jesus sa gayong karahasan ay dapat laging pagmamahal. Harapin ang mga kumukontra ng mahinahon at may kabutihang loob. At ang ganitong pamumuhay ay pinapasigla ng pag-asa sa darating na kaharian ni Jesus na nagsimula na sa kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kaya ang kabanalan, pag-ibig at pag-asa sa hinaharap, yan ang tungkol sa unang mga taga-Tesalonika.